Tamang pagkain ngayong holiday season, ating alamin kasama si Pamela Dayanyanga, R&D Media Specialist 2 ng Nutrition Information and Education Division mula sa National Nutrition Council. Ms. Pamela, magandang tanghali po at welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon. Yan, magandang tanghali po sa lahat. Unang-una sa lahat, bumabati po ako ng maligayang Pasko sa mga viewers natin. So, ayun pa. Ma'am, tuwing Kapaskuhan at Bagong Taon, ano po ang inyong mga programa ng National Nutrition Council para sa literacy ng ating mga kababayan hinggil sa tamang pagkain tuwing holiday season? Pagdating po sa specific programs for healthy eating during holidays, wala naman pong specific tungkol doon. Pero bilang lingkod po ng public health on nutrition, we're constantly promoting po the Pinggang Pinoy Healthy Food Plate for Filipinos. Since makikita po dito sa food plate na ito, yung guide, kung makikita niyo po doon ay half ng plate ay kailangan fruits and vegetables talaga. And the other half, nandito na po yung kanin and alternatives and then yung ulam. And you can also visit our website and Facebook page since may mga posts din po kami doon, videos and IEC information and education materials on healthy diet and lifestyle. Para sa ating mga kababayan naman po, bakit po mahalaga na gawin ang paglilimita ng food moderation lalo na po ngayon, kaliwat kanan ng handaan? So, ayun po, mahalaga po talagang may self-control o nagkakaroon ng food moderation tuwing may handaan kasi para ma-avoid po yung tinatawag natin na overconsumption ng mga pagkain kasi tuwing Pasko, kaya itong holiday season, usually yung mga pagkain natin ay high in fat, high in sugar, and mataas pa sa sodium, and overall mataas siya sa calories. So, this can lead to weight gain if uncontrolled and tuloy-tuloy na yung consumption ng mga pagkain nito. Kasi kailangan nating mabalance yung energy in and energy out na tinatawag. So, kung energy in, ito yung mga food, calories from food na nakakain natin, and energy out, ito na yung way kung paano nagagamit ng body natin, nababurn ng body natin yung calories from daily activities to maintain healthy weight. Okay, ano po ang dapat gawin ng ating mga kababayan upang gawing balance at healthy ang mga kakaining pagkain ngayong holiday season? Kasi medyo yung temptation to eat ngayon medyo mataas para sa lahat. Ayan, napakahalaga po talaga ng mindful eating, yung tinatawag nating mindful eating and self-control ngayong holiday season. So kumain po tayo ng ayon sa pangangailangan. Kumuha lang ng pagkain na kaya mong ubusin o maliit na portion muna para makabalik ka pa kung ayaw mo munang kuhain lahat sa isang plato kasi yun yung ina-avoid natin kasi mapipilitan kang ubusin kapag kinuha mo na lahat ng mga pagkain gusto mo doon sa plato mo. Ibang hinayang ka kasi baka itapon mo, ganyan. Tapos choose healthier food items na rin sa handaan kung merong portion doon na may salad, mga greens, kumain nito. And as per dessert, pwede namang healthier alternative gaya ng prutas and instead of soft drinks at saka mga alcoholic beverages, pwede magtubig na lang po tayo. Paano naman po natin gagawing mas healthy at ligtas yung ating pong mga handa? Siyempre, pag nakahanda na po, hindi na makatanggi yung mga pagkain, lalo na ngayong Noche Buena at Bagong Taon. May tips po ba kayo para sa mga pwedeng ihanda na healthy po? Ayun. So, sa healthy muna tayo, no? So, para mas maging healthy yung mga food items, siguro tip na lang dito ay reduce natin yung fat content. So, para dito, makakatulong yung mga alternative cooking methods na tinatawag natin kagaya ng roasting, i-grill mo, i-steam. Also, iwasang masunog din. Siyempre, usually dito yung pagbabarbecue, hindi mo nga siya pipirituin pero i-grill mo naman siya. So, may tendency na masunog. Kasi based dun sa mga studies, may carcinogenic effect din kapag sobra-sobra yung mga burnt o sunog na pagkain na consume natin. So, makakatulong din if ititrim yung mga fats ng mga karne bago lutuin. Kagaya na sa chicken, re-remove mo yung skin niya. And to use alternative meat, hindi lang puro baboy, baka. Pwede rin tayo mag-isda, tofu, beans, kasi mga source din siya ng protein. So, may mga recipes available naman na online para dito, para magkaroon ng ideas kung ano pa yung pwedeng ihanda. Also, to reduce din yung sugar and sodium intake, iwasan yung mga alat at saka matatamis. At kagaya nga kanina sabi kanina, mindful eating, practice natin. Okay lang na-enjoy natin yung eating experience, but avoid overindulging na lang, to the point na sobra-sobra na yung nako-consume natin. Remember po natin na ang main role ng food ay to provide nourishment sa body natin and not just for reward basis or for experience. And doon naman tayo sa ligtas side kasi ang tanong kanina ay healthy and ligtas. So more on food safety na to. Dapat during preparation ng cooking,
separate yung containers ng mga hilaw sa luto. Kahit pag kunyari niluluto mo sa pan, wag mong susunod na luto yung mga hilaw pa kasi mako-contaminate na yung mga lutong pagkain. And also para lulutuing maigi yung mga food items, to avoid undercooked food items para ma-eliminate natin completely yung mga bacteria yung nagkakos ng foodborne illnesses. And also to refrigerate o i-ref natin yung mga handa afterwards. Siguro maximum of 2 hours lang siya sa room temperature para maging safe yung consumption natin at hindi mapanis yung mga pagkain bago i-store. Basta tatandaan lang po natin na when in doubt, throw it out agad. True. Ma'am, ano po ba ang kadalasang epekto sa mga taong nagpapabaya? Kasi minsan sinasabi nila, holiday season lang naman, pwedeng kumain, pwedeng tumaba ng kaunti, pero after this holiday season, magpapapayat na ako. Ano pong epekto nito sa katawan at sa mga tao pag malakas silang kumain ngayong Pasko at Bagong Taon? Ayun, ang iniiwasan po sana natin dito ay yung excessive weight gain na tinatawag o yung pagtaas ng timbang. Na-avoid natin to kasi baka mahirapan naman yung mga tao, sige kakain sila ngayong holiday season, pero baka mahirapan silang magbawas ng timbang after ng season na to. And yung excessive weight gain kasi maaaring mag-lead sa tinatawag nating overweight or obesity. So iniiwasan natin to dahil baka maging at risk naman sa pag-develop ng mga tinatawag nating NCDs, non-communicable diseases. Kalauna, yun yung mga lifestyle-related diseases na tinatawag, kagaya nung dulot ng unhealthy diet and unhealthy lifestyle, gaya ng cardiovascular, sakit sa puso, heart attack, cancer, chronic respiratory diseases, and yung diabetes. Karagdagang mensahe po at paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan. Siyempre, ngayong Kapaskuhan, lalo na po sa tamang pagkain, napakahirap pong mag-diet ngayong Kapaskuhan. So, ayun po, parang mini summary lang ng mga na-discuss natin kanina, yung recommendations natin ngayon para mas merry and happy yung celebrations during holiday season. So, napakahalaga po talaga ng self-control and mindful eating sa handaan. Kaya kumain lang po tayo ayon sa pangangailangan. And also, limit yung mga ma-foods. Tatandaan po natin yung matataba, maaalat, and matatamis na pagkain. And for food safety, always remember na lang na when in doubt, throw it out. And to always follow the Pinggang Pinoy Healthy Food Plate, yung na-mention ko kanina. And wag po natin kakalimutan gumalaw-galaw at mag-ehersisyo, especially after the holiday season. Thank you po! Maraming salamat po sa inyong oras. Pamela Dayanyanga, R&D Media Specialist 2 ng Nutrition Information and Education Division mula sa National Nutrition Council. Maraming salamat. Merry Christmas, ma'am!